Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jella Cortel at ang tatalakayin natin ngayon ay ang pang-anim na module na tungkol sa Florante at Laura, ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. Buod na aralin. Saknong 347 hanggang 350. Ang kwento ay tungkol kay Aladdin, isang prinsipe mula sa Persia at anak ni Sultan Ali Adab. Ikinukwento niya ang kanyang paghihirap nang agawin ng kanyang sariling ama ang kasintahan niya si Florida. Sa kabila ng katapatan niya sa digmaan, pinarusahan siya ng kanyang ama at ipinabalanggo matapos pagbintangang iniwan ang hukbo. Hinatulan siyang pugutan ng ulo, ngunit isang general ang tumulong sa kanya upang makatakas. Sa kabila ng kalayaan, mas pinili pa niyang mamatay kaysa makita si Florida sa piling ng iba. Ano kaya ang kahihitnan ni Aladdin at ang kanyang pagmamahal kay Florida? Buod ng alarin. Saknong 360 hanggang 372. Matapos ang 6 na taon sa gubat, narinig ni na Florante at Aladdin ang usapan ni na Laura at Florida. Ibinunyag ni Florida na pumayag siyang pakasalan ang sultan upang mapalaya si Aladdin. Ngunit tumakas siya noong gabi ring iyon upang hanapin ang kasintahan. Samantala, isinalaysay ni Laura ang pananakop ni Adolfo sa Albania, ang pagpapatay sa hari at ang pagkakabilanggo ni Florante. Nagpadala si Laura ng sulat kay Florante, ngunit isang pekeng liham ang natanggap nito. Kaya nalinlang siyang bumalik ng mag-isa at hinuli ng mga tauhan ni Adolfo. Habang inantala ni Laura ang sapilitang kasal kay Adolfo, dinala siya nito sa gubat upang pagsamantalahan. Ngunit iniligtas siya ni Florida at pinatay si Adolfo. Sa kanilang pagkikita, nalinawan sina Florante at Aladdin na hindi sila pinagtaksil ng kanilang mga kasintahan. Sa wakas, muling pinagtagpo ng tadhana ang magkasintahang Florante at Laura, pati na rin sina Aladdin at Florida. Ano kaya ang magiging desisyon nila sa kanilang muling pagsasama? Buod ng alarin. Saknong 373 hanggang 379. Habang nag-uusap ang magkakasintahang pinagtagpo-tagpo ng mahiwagang kapalaran, siya namang pagdating ng hukbo ni Menandro na ang hanap ay si Adolfo. Nangagsigawan sa tuwa ang hukbo na makitang buhay si Florante at Laura. Nagsibalik ang lahat sa palasyo, hindi nagtagal at nakasal ang dalawa at naging hari at reyna ng Albania. Samantala, sina Aladdin at Florida matapos mapagbinyag ay pinag-isang dibdib din at umuwi sa Persia upang doon mamuno sa sariling bayan dahil sa kumalat na balitang patay na si Sultan Ali Adab. Mula noon ay natigil na ang digmaan ng Albania at Persia. Naging kapwa matiwasay at maunlad ang kanilang nasasakupan. Dadako naman tayo sa radio broadcast. Ang radio broadcast ay wireless at may isang direksyong transmisyon ng radio waves na may intensyong maabot ng malawak ang madla. Ang mga estasyon ay maaaring iugnay sa mga network na radyo upang magsahimpapawid ng may iisang format na maaaring sabay-sabay, may sindikasyon sa ibang grupo o pareho. Sa madaling salita, ang radio broadcast ay isa itong paraan ng pagsasahimpapawid o pagpapalabas ng balita, musika o programa sa radyo upang marinig ng maraming tao. Mga terminolohiyang karaniwang ginagamit sa pagsulat ng script ng radio broadcast. Unang-una ay ang bumpers, mga inirecord na piyesa na binuo ng voice-over at musika na ginagamit sa transisyon. Pangalawa, commercial, bahagi ng programa na nagpapakita ng produkto o serbisyong ibinebenta ng mga sponsor ng programa. Pangatlo, crossfade, transisyon sa pagitan ng dalawang awit na malumanay patungo sa awit na may biglaang pagtatapos. Pang-apat, cut to, ginagamit sa pagputol ng linya ng script
pagtigil ng tunog, programa, o pag-edit ng recording. Panglima, extra pagtatapos. Ang bumpers at crossfade ay nagbibigay ng professional na tunog sa broadcast, habang ang commercial ay nagbibigay ng kita sa programa. Ang cut to ay epektibo sa paglikha ng dramatikong epekto at ang extra naman ay nagsisilbing maayos na pagtatapos. 6. Fade in, unti-unting pagtaas ng level ng tunog o pagsasalita. 7. Fade out, unti-unting pagbaba ng level ng tunog o pagsasalita. 8. Host o anchor, taong namamahala sa pagbobroadcast ng programang maaaring nagbabalita, nananawagan, nagbibigay ng opinyon at iba pang katulad ng gawain. 9. Infomercial, bahagi ng programa na nagbibigay ng impormasyon na maaaring galing sa lehitimong ahensya ng gobyerno o kilalang pribadong organisasyon. 10. Intro, pagsisimula. Ang tamang paggamit ng fade-in, fade-out ay nagbibigay ng maayos na daloy ng tunog, habang ang host o anchor ay nagsisilbing gabay ng programa. Ang infomercial naman ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa publiko, at ang intro ay nagsisilbing pambungad upang makuha ang atensyon ng mga tagapakinig. 11. Music under, musikang may mas mababang level kaysa sa isa pa na ginagamit na background. 12. On air, nasa ere na o simula na ng pagsasahimpapawid. 13. Program ID, musik o ihinandang piyesa na nagpapakilala ng programa. 14. Segue, walang putol na transisyon ng isang awit na iba ang mood patungo sa isa pa. 15. Station ID, musika o ihinandang piyesa na nagpapakilala ng istasyon ng radyo. 16. Stingers, maikli at mabibilis na awit o sound effect na ginagamit matapos magsalita ang host para bigyan diin ang kanyang sinasabi. 17. Theme, musikang sadyang inihanda para makilala ang isang programa.